This morning. Amen. Pastor Manuel Oik po. Sa inyo po na pulpit. So ating buksan in the book of Acts. Amen. Chapter number 2. Amen. So babasahin ko po sa verse number 1 Amen. Amen. hanggang sa verse number 4. Amen. And then kay Tatalon sa verse 42 Amen. hanggang verse 47. Okay. So ako sa verse number 1, kayo sa number 2. No? And then dilipat tayo sa 3 and 4, then dilipat sa verse 42. Alright, ganito po ang sinasabi kung inyo nakita. Amen. And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there was appeared unto them cloven tongues, like as of fire, and it sat upon each of them. And they were filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance. Verse 42, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. And fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles. And all that believed were together, and had all things common. And sold their possessions and goods, and parted them to all men, as every man had need. And they continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. So tayo pong lahat, tayo muko panandali, tayo po'y manalangin, hilingin po natin ang gabay ng Banal na Espiritu. Dakilang Diyos, salamat po ngayong umaga at kami ay makapag-aaral ng mga salita ng buhay na siyang magpapalakas ng aming pananampalataya. Naway hamunin niyo po ang aming mga puso at punan ang aming mga pangangailangang kalakasang espiritual. Kung meron man po na nangihina, ay patuloy niyo pong bibigyan ng kalakasan. Amen. Yes, At Lord. ganoon din po ang mga kapatiran, ang bawat isa ay aming pong kine-claim na ang gawa ng inyo pong mga salita ay gawa sa aming mga puso, Panginoon. At Amen. minsan pa, patawad po sa aming mga kasalanan at kayo po ang patuloy na magbigay katagumpayan sa pangangaral. At maging ang inyong abang lingkod na gagamitin ay gamitin lamang para sa inyong kalwalatian, sapagkat ito ay aming hiling at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Nakakaupo na po tayong lahat. Alright. So ngayong umaga ay ating pong pag-aaralan ang mga talatang ating binasa. At alam po natin ang Panginoong Yesus nung siya ay nabuhay mula sa mga patay, ay kanyang iniwan ang kanyang mga alagad na may habilin, no? Sa kanilang buhay, pananampalataya at paglilingkod. So napakahalaga na ang iniwang gawain ng ating Panginoon ay hindi lang basta gawain, kundi gawain na may kaayusan, no? At gawain na may tinatawag na pagkakaisa ng mga mananampalataya. So as we see here in chapter number 2 verse 1, and when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place.
So nakita natin, dito pa lang sa kanilang pagsamba ay hindi kanya-kanya, hindi watak-watak. No? At pag sinabing we're all with one accord in one place, kaya hindi ako as a Bible-believing Baptist, hindi ako favor talaga na ang mananampalataya ay hiwa-hiwalay, sumasamba ng hiwa-hiwalay. Dapat ay they are all in one accord. Amen. So bagaman may mga panahon na kailangan gamitin ng teknolohiya, but it doesn't mean na ito yung pamamaraan na gagamitin for a lifetime, for a long time, na pagsamba. So, napakahalaga ng salita ng Diyos. Dito tayo tinuturuan na sumamba ng tama. Amen? Amen. So, at dito ay makikita din natin na ang mga mananampalataya ay hindi komot ang Panginoong Yesus ay umakyat na sa langit. Ay, sige, bahala na kayo mga anak ko, kayo nang mag-isip ko ano inyong gagawin. Hindi. Kundi iniwanan ng Panginoon na may kaayusan ng gawain. Amen. Kaya hindi tayo naniniwala na ang isang gawain na ng Panginoon ay magulo. Bakit? In the first place, ay sinabi ng 1 Corinthians 14:14 na ang Diyos natin ay Diyos ng kaayusan at hindi Diyos ng kaguluhan. So, pamamagatan natin ngayong umaga, since ang ating team ay Baptist Heritage, no? At kasama na ron ang tinatawag na pagtuturo hingil sa church na itinatag ng ating Panginoon. So, the title is The Loyal Church. Loyal Church. So, ano ba yung salitang loyal? So, alam natin ang salitang loyal ay ginagamit, no? Sa isang tao na gumagawa ng may pagtatapat, pagsisikap, pagpapahalaga, at higit sa lahat, naroon yung kanyang dedication. No? So, means faithful, true, o true-hearted, tried and true, no? At yung salitang sinabi ko kaninang devoted, no? At marami pang ibang salita na kasing kahulugan ng loyal, no? At yan ay ginagamit natin lalo na sa mga panahon, sa mahabang panahon na pagsasama ng mag-asawa, amen? Yung salitang loyalty. Kaya ang church ay hindi lang tayo tinuturuan ng kung paano tatatag sa ating buhay pananampalataya, no? Sa ating buhay Kristiyano, tinuturuan din tayo paano mapapatibay ang ating relasyon sa ating mga may bahay. No? Amen, mga tatay? Amen. Since ang Women's Day ay naganap 2 days ago, tama ba? 8. No? Kaya nakakita na naman ako ng mga nagtitinda ng bulaklak sa kalsada. Mimosa. No? So, may natanggap ba kayo mga nanay? Wala po. Wala po. Mimi na lang, ano? Wala nang boss. Ako po Mimi. meron. Okay. So, Wow. Sana ko. Ano? mimosa. Okay. So, at hindi lang naman dyan nakikita na ang mga lalaki nagmamahal, no? During Women's Day, no? But all the days of our life. Amen. Amen. Ako pala nakatanggap ng bulaklak. Okay. So, this church was an every member church, no? Makikita natin, no? Na naroon lahat ng miyembro, no? Naroon ang presensya ng mga mananampalataya, mababae, malalaki, at maging ang mga bata. So, kaya napakahalaga ng tinatawag na pagsuporta sa gawain ng Panginoon. Bakit? Doon pa lang ay nakikita natin na meron tayong loyalty sa ating church, sa ating iglesia na dinadaluhan. No? Kaya ang church talaga ay minamahal ito. No? At higit sa lahat ay pinahahalagaan. So, by this, makikita natin, consider himself a vital part of his church. So, number 1, every member was in attendance. So, lahat ay naroon
Sabi ko nga, mga bata, matanda, naroon sila. Kaya ang pagsamba, hindi lang sa mag-asawa, hindi lang sa tatay, hindi lang sa nanay, at napakagandang tingnan na ang isang pamilya ay sama-sama tuwing Sunday, tutungo ng church, sasamba sa ating Panginoon. Amen? Amen. So, mga anak, walang maiiwan sa bahay. Lahat tayo ay pupunta ng church. Amen? Amen. So, yan ang responsibilidad natin ng mga tatay. Bakit? We are the leaders. Tayo rin ang spiritual leader na dapat kakitangan, no, ng authority. So, ang mga tatay ay meron tayong mga accountability. Meron tayong mga pananagutan na pahalagahan yung ibinigay ng Panginoon na authority. Kasi once ang ating mga anak ay hindi nakilala yung salitang authority sa pamilya, no? So yung salitang respeto ay hindi nila ma-distinguish, hindi nila makikilala ano yung authority na ini-implement natin, mga parents. Mahalaga na makita nila yung authority. Ano yan? Pag sinabi mo, yun ang mangyayari. No? So, at hindi ang mga bata, kasi mga bata, minsan silimal kahit baby yan, pinapractice niya yung authority niya. Dadaanin niya sa iyak no? Dadaanin niya sa tantrum, dadaanin niya sa pagwawala, masunod lang siya. Nakita niyo? Baby pa lang yun. 2 years, magto 2 years old. No? So, tayong mga tatay, mahalaga na ma-implement natin yung authority natin as a leader, spiritual leader. So, one purpose ng kanilang pagtitipon dito sa verse number 1 na ating binasa. No? So, ano yung purpose ng kanilang gathering? So, the purpose is united fellowship. United fellowship. So, napakahalaga ng mga mananampalataya, mga kapatiran, ay may pagkakaisa, no, sa gawain ng Panginoon. Amen? Kasi pagkawatak-watak tayo, ang iba kung ano-ano mga ginagawa, hindi natin masasamba ng may kaayusan. Hindi mag-glorify ang Diyos pagka kung ano-ano ang ating ginagawa. Amen? Amen. Yan, sabi kanina ng ating moderator, ihanda natin ang ating mga puso. Bakit? Gusto natin na sumamba ng may kaayusan. Amen. And God will accept, no, yung pagsamba na may kaayusan. So they had remembered the exhortation of Christ. No? Kanilang naalala yung hinabili ng ating Panginoon nung siya ay nakakasama pa ng kanyang mga disipulo na kung makikita ang pagmamahalan ng mga kapatiran sa isa't isa ay siya ang nakikita ng mundo. No? Pero kung tayo mga mananampalataya na nag-iiringan, hindi makikita ang Panginoon sa atin. Ang makikita, parehas lang pala dito sa atin itong mga to. Kaya hindi normal na nag-aaway ang mga kapatiran. Dini-discourage po natin dito yung iringan, awayan, inggitan. So lahat po tayo pantay-pantay. Amen? Amen. So mga nanay, mahalaga na kayo nagkakaisa. No? So far within 9 years experience sa gawain, although may mga ilang kapatiran nag-aaway, no? Minsan ay na-experience ko during worship nag-aaway, no? So first time ko maka-experience na nag-worship nag-aaway. So kulang na lang sabihin ko, lumabas kayo, no? Bakit? Hindi ko nakikita na yung respeto ng gawain ng Panginoon no? At ang sinasabi ko ay mahalaga yung ma-build ang pagmamahalan, pag-uunawaan. Hindi pride ang pinaiiral dito. No? Nakakalungkot. Hindi ko alam, ako'y matotrauma. Ano ba nangyayari ito? No? Kaya huwag kayong mag-aaway pagka ang pastor ay nangangaral. Andyan sila, kulang na lang magbigyan ng globes, magbo-boxing. Kaya ako ay ang takbuhan ko, pastor. Nag-aaway po dito.
Okay. Sino yun? Sino yun? Huwag nang balik. Not to mention at wala na sila, huwag lang kayong mag-alala. Oo nga, birthday kahapon. Okay. At iilan lang naman tayo. Yun yung mahirap. Pagka ilan lang tayo, kilala Kilala. Sabi siya eh. No? Pero pag marami, hindi halata. Oh, hindi away pala Pero siya. hindi ko namin kilala yun. Okay. So, mainam yung maliit ang kongregasyon. Bakit? Nakikita kayo kaagad. Amen? Amen. Maganda yung gawain nagsimula sa kakaunti. Bakit? Napapansin ka kaagad. Dahil pagka marami na tayo, baka magtampo ka na kay pastor. Si pastor, di na ako kinamayan. Bakit? Sa dami ng kongregasyon, di kayo makakamayan lahat. Mauubos ang oras. No? Kaya mapalad kayo. No? Mapalad tayo na hindi ganun kalaki ang bilang natin. No? Hindi ibig sabihin nasisiyahan na tayo sa kakaunti. Mas gusto rin natin, of course, i-bless ng Lord. Pero kung ito ang gusto ng Lord, so be it. Amen? Amen. So they were all present. Growing spiritual body needs every service. So yan ang sinasabi ko. Kaya bawal umabsent ang pastor eh. No? Bakit walang mangangaral? So sa bawat pagsamba, napakahalaga. Ito'y may kinalaman sa ating spiritual growth. No? Kaya kung tayo hindi pa dadalo ng isang linggo, masusundan pa ng susunod na linggo and then the following Sundays. So malaki ang mawawala sa atin. No? At minsan ay nadadama ko, no, na pag ako'y nagpatlang ng pagsamba sa gawain, pag ako'y dumalo, iba ang aking feeling. Parang pakiramdam ko, pagpasok ko ng church, lahat ng mata sa akin nakatingin. So yun ang aking pakiramdam eh. No? Bakit? Kasi wala ako eh. So very sensitive. Bakit? Kasi nga napatlangan yung iyong Christian growth. Pakiramdam mo para bang lahat ng puna ng mga salita sa iyo nakatuon. No? Bakit? So nangangailangan tayo ng tinatawag na spiritual na kalakasang muli para sa Panginoon. Bakit? Kasi mapopokus tayo sa sasabihin ng kapatiran. Kaya nga, sabi ng pastor, pag kami kapatirang nanumbalik sa Panginoon, huwag niyong sasabihin, pagpasok ko, buhay ka pa. Kung babatid, buhay ka pa pala. So, salamat kapatid, bumalik ka muli. Amen? Minsan kasi mga young people, very harsh pagka sila nagbiro, no? At hindi nila alam yung damdamin ng isang nag-backslide at bumalik sa gawain. So, very, very sensitive yan. No? At meron nga member na baptize pa. No? Hindi na dumalo ng church. At tinanong ng kapatiran, sis, Brad, ba't hindi ka na bumalik sa church? No? Bagong mananampalataya. Kasi pagka dumadalo kami, parang kami ang palaging pinatatamaan ni pastor. No? So, yun ang kanyang feeling na lahat ng pangangaral ay silang sinasabihan. Bakit? Alam niya mismo na doon sa buhay niya may mali na dapat itama. No? Sabi ko nga, hindi naman kayo binabantayan ng pastor 24 hours, no? 7 days a week. Hindi. Alang-alam ang pastor. So, ang aming tungkulin, pakainin ng tupa. No? Meron man dapat itama sa buhay nyo, kayo nakakaalam. Amen? Amen. So number 2, not only they were all present, no, at lumalago spiritually, number 2, every member was filled with the Holy Spirit. So nakakatuwang isipin na ang mga miyembro dito ay napuspos, napuno, no, ng banal na Espiritu. Was filled of Holy Spirit. So ano bang kahulugan ng filled? Siya ay pinuno. Ayan. Yun ang kahulugan ng filled, pinuno. This means efficiency. This means effective, no, sa gawain ng Panginoon. So hindi stagnant. Pag sinabing kagamit-gamit, no, yung buhay mo bilang isang mananampalataya, merong layunin ng Diyos na magamit ka kung ano mang kakayanang meron ka. They were filled. Kaya pag ikaw ay hindi nagagamit sa gawain ng Panginoon, no, hindi ka filled. Bakit? Hindi mo alam anong purpose mo eh.
Taga-upo ka lang ba? Taga-pakinig, then uuwi ka na. Then the following Sunday, gano'n na naman. So hindi, ang mga miyembro dito ay napuspos. No? They are efficient sa gawain ng Panginoon. Pag sinabing efficient, ikaw ay active. Ikaw ay merong purpose sa gawain ng Panginoon. Kaya nga yung ministry na binibigay sa inyo, no? Sa atin, sa mga mananampalataya, napakahalagang ating pagyamanin. Diba? So, ano yung ministry na yan? Yung mga gift na meron ka. Kakayanang umawit. No? Inawit ka rin ng mga bata, nakakatuwa. No? At nagiging quartet na eh. Lumalaki na si Limuel eh. Dumadami na sila. Amen? Amen. Dati sila kwan lang eh. Sila Josh, Jacob, no? At saka si Sandro. Sandro, nadagdagan, si Brandon, si Nawala si Limuel. Sandro. No? So, ang mahalaga ay kung sino yung available, kung sino yung magagamit. Amen? Amen. So, puno ka man ng abilidad, puno ka man ng talento, pero hindi ka naman available, useless. So, ang kailangan ng Panginoon, kahit hindi magandang boses niyan, pero umaawit sa Panginoon, praise God, amen? Amen. So, yun ang mahalaga, nandiyan ka, nagagamit ka, meron nga magandang boses, wala naman sa gawain. Di ba? Kaya salamat. Ang mga miyembro dito ay napuspos sila ng banal na espiritu at sila ay ginabayan ng banal na espiritu para gampanan ang programa ng may effective. No? So, ano yung kanilang ginawa? Acts chapter 13, tingnan nyo. Itong mga napuspos na ito. Acts 13. In verse number 1. Others mocking her. Kung yung nakita sa amen? Amen. Now, there were in the church Acts 13. that was at Antioch, or church sa Antioch, certain prophets and teachers, as Barnabas and Simeon, that was called Niger, and Lucius of Cyrene, and Manaen, which had been brought up with Herod, the Tetrarch, and Saul. And they ministered to the Lord, and fasted. The Holy Ghost said, Separate me, Barnabas, and Saul, for the work whereunto I had called them. And when they had fasted and prayed, and laid their hands on them, they sent them away. So they, being sent forth by the Holy Ghost, departed unto Seleucia, and from thence they sailed to Cyprus. Nakita natin na ang panawagan ng Panginoon, no, ito ay specific. Mahirap sabihin na nagkamali yata ang Lord. No? Minsan hindi naman ganun karunong, pero bakit siya yung nilalagay ng Panginoon? Na meron namang mas marunong, intelihente, at masabing nagtapos ng kolehiyo, no, na may degree, no, doktor, no, may rango sa military. Pero minsan ang nilalagay ng Panginoon sa harapan natin yung mga tao hindi naman ganun nakapag-aral. Bakit? But they are sabi dito sila ay spirit directed. Sila yung pinadala. Kaya minsan yung iisipin natin na prinsipyo ng Biblia, pag in-apply natin sa gawain ng Panginoon, magpe-fail din. Bakit? Makatao na gawain. Hindi natin kinakailangan yung makataong gawain. Kinakailangan natin ay spirit-directed. Katulad ng mga taong ito. Na maging sa magmimisyon, meron tinawag ang Panginoon sa pagmimisyon. Na hindi lang basta gusto mong pumunta ng ibang bansa, ikaw ay magmimisyon. Hindi. Bakit kinakailangan ng sending authority? Kinakailangan may church na magsesend sa iyo. At alam natin na mga missionaries, galing sila sa loob ng church, papalabas. Kaya pagka walang authority yung gawain, hindi binibless ng Lord. Bakit? Nagsasend out talaga ang church, hindi ang tao. At kung wala ang church, wala ang missionaries. Wala ang pastor. Kaya napakahalaga ng iniligay ng Panginoon na church, no? Church leader, church pastor,
no? Maging ang mga deacons, mga elders, mga members, mahalaga. Bakit? Sila yung mananalangin and magpa-fasting para dun sa taong isa-send out. Kaya hindi tayo naniniwala sa nakita lang natin na ito, matalino to, itong padala natin dun, missionary. Hindi. Kaya maraming mga missions na hindi nagpapatuloy sapagkat mali ang simula. Mali ang pinanggalingan. No? So, pasalamat tayo sapagkat merong church na nag-breed sa atin. May tatay na pastor na hinubog tayo. Paano susunod? Kasi kung tayo mismo hindi natin natutunan ng sumunod, paano natin tuturuan ng mga taong ililid natin sumunod? Ikaw hindi ka na-train sa loob. Kaya mahalaga yun ang galing sa loob, hindi galing sa labas, hindi sa kulungan Galing sa loob ng church, no? Na tinetrain. No? Hindi. Sana nakatira sa munting lupa. Loob labas. So, kaya nagpapasalamat ang inyong pastor na kahit na ako'y madalas ma-office. Office, parang ang tigas na ulo ko, no? Madalas ako lang ang sabi ko nga ay paborito ng ating pastor. Bakit yung iba hindi na-office? Ako lagi na-office. Hindi lang kayo, no? Pati ako. So, tinrain niya kami. Tinrain niya ako personally. No? Na wala naman talaga akong kakayanan. Ang gusto ko lang ay tumulong. No? Maglinis, magayos ng upuan, maglinis ng CR, maghatid ng mga bata. So, yun lang gusto ko sa ministry. Masaya akong ginagawa ko yun. Kaya lang, alam nyo, ang ministry, hindi lang yan. Napopromote yan, mga kapatid. Wow. Dati, akala natin, simpleng member lang tayo. Hindi po. May ministry ka na, ipopromote ka ng Lord dyan sa iyong ginagawa para sa Kanya. Amen? Amen. Malay natin, isang araw, si Sister Ida, siya nang nangunguna sa lahat ng kananayan. No? No? Siya nang directress. O mga nanay, ito ang gagawin natin. Siya na nagmi-meeting. Siya nang nagbibigay ng instruction. Dadamay kawali galing sa pastor. Napakahalaga na tayo ay nagpapasakop sa church. So every member was filled with the Holy Spirit. No? It means power. So, Acts chapter number 1. Acts chapter number 1. Okay, kung nyo nakita, Acts 1 verse number 8. But ye shall receive power that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witness unto me, both in Jerusalem and in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. So ano yung power na binabanggit dyan? So hindi yan yung speaking in tongue. Sa iba kasi ang katuruan ng speaking in tongue ay power. Hindi. It is a sign. No? Ang prophecy ay hindi rin power. It is a sign. Bakit? Yan ay isang tanda na sabi ng Panginoon na ibubuhos niya ang kanyang espiritu, no? From Old Testament to New Testament. Ayan, na-fulfilled na naman. Na sila magsasalita ng iba't ibang wika. So, hindi yun power. Kasi sa ibang grupo, ang paniniwala ng speaking in tongue, pag ikaw ay napuspos, may kapangyarihan ka. Hindi po. So, yung power na binabanggit dito, yung kapangyarihan na magturo ng gospel, hindi ng tongues. No? At yung tongues na ginagamit nila ay unknown tongues. Pag sinabing unknown, walang wika na salita. Ano yun? Unknown. No? At sabi ng Bible, no, pag merong nag-speaking in tongues sa church, merong taga-interpret. Isa, dalawa. Pero bakit para tayo mag-speaking in tongues, nakakaintindi naman tayo ng English, Tagalog, Italiano, no? Halo-halo na, Ilocano. Di ba? So what is the purpose? So sabi ng Biblia, ito ililipas. Yung sign. No? So, darating ang time na yung kapangyarihan ng Espiritu, no, na sila makapagsalita ng iba't ibang wika, lilipas ito. No? Pero si Robert Espiritu hindi. Kaya pasalamat tayo. No? Tayo yung tunay na born again. Amen? Amen. Kasi yung born again lang
sa relihiyon lang, hindi talaga born again. Kasi sa kanila may tongues, may dancing. No? Ang babae pwedeng magpantalon. No? Ganun. Ang lalaki pwedeng Ginagaling magpalda. kumakanta pala. At ang lalaki pwedeng maghikaw. Oh. Sa atin, hindi. So, di ba sa Bible reading? Yung mga sa Kaya iba- napakaganda ng ating Bible reading. Amen? Nung kinagado, Doon natin na laman na ang hikaw pala ay sign ng slavery. O ayaw mo umalis sa amo mo, lagyan ng hikaw yan. Tanda na siya'y pinalalaya na ayaw pa, gusto pa rin doon sumiksik sa amo niya. aliti. Nilagyan ng hikaw. So, sign of slavery. Saka sa ilong. Okay. May mga ano pa sa So, ilong. it is needed today. So, ito yung kailangan ng church na kapangyarihan. Ephesians 5 verse 18. So, minsan wala tayong lakas ng loob magturo. May bisita na, andun na yung opportunity na sila'y maturuan ng gospel. Hindi pa naturuan. Pero yung binibigay na produkto, naibigay. No? Kaya nakakatuwa, yung mga nanay natin, mga tatay, mga business-minded. Dapat meron kayong naka-reserve na mga trucks. No? Hindi na Kung drunk. talagang hindi matuturuan, walang time, nagmamadali, abutan mo ng trucks. Amen? Amen. Pagka mayroong minsan mga kliyente, si Mrs. minsan ay may sideline pa eh. Pag nagsa-sideline ay kako, dapat nga nabibigyan ng trucks pagka yan ay pumupunta dito sa bayo o nagmi-meet kayo. So bigyan ng trucks. Okay, Ephesians 5, verse number 8. 18, I'm sorry. So ang sabi dyan, and be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit. Mahalaga na tayo mapuspos. Paano tayo mapupuspos? Every time we gather together. Amen? Kaya nga pagka tayo sasamba, makikinig ng pangangaral, napupuspos tayo, napupuno tayo ng karunungan ng banal na Espiritu. Kaya pag walang worship, wala tayo ng Sunday service, hindi tayo na-filled. Alam niyo yung baso na walang laman? Parang gano'n. Pero pag tayo dumadalo ng church, it were filled. No? Napupunan. No? Yung ating pangangailangan. Nagkakaroon tayo ng lakas ng loob. Nagkakaroon tayo ng future na vision. So they were filled with the Holy Spirit. So yan ang kailangan natin. Hindi natin kailangan ng mga lasenggo. Sabi dito, di ba? No? Kinatatamaan si Robin. Be not drunk with wine, wherein excess. Ano yan? No? Na pinagmumula ng mga kaguluhan. Ayan. Di ba? Diba? Pagka nalagyan na ng alak ang mga hindi tiyan, ang ulo, Tumatapang. tsaka Tumatapang. sila rin ang mag-aaway. No? No? Yung hindi mo ginagawa na hindi ka nakainom, nagagawa mo. Yung matulog sa kanal, di ba? Sa kalsada, nagagawa mo eh. Pero pag hindi ka nakainom, di ba? Nagawa mo na yun. Pinapunta na ako ng AMSA. Ano yan? Pag nakakita ka, kawawa naman. Ako yun, bubuso ko No? ng Sumobra ang inom. No? Pero sa atin, iba na ang ininom natin. Di ba? Juice na. Fruit juice. Amen? Amen. Coca-Cola. Coca-Cola. Pepsi-Cola. Ang binubuksan, imbis ang pinto ng bayan. Cola-Cola. Umadyo. Okay, number 3. So every member was anxious and willing. Every member was anxious and willing. So lahat ay meron ng tinatawag na damdamin. No? Na ano ba ang pwede kong magawa? Ano ba ang pwede kong maitulong? No? Anxious and Willing. So, verse number 42. Kung nyo nakita sa amen? And they continued steadfastly in apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers. So nakita nyo,
itong mga mananampalatayang ito ay nanatili. Kaya alam mo, hindi ka mag-grow pag hindi ka nanatili eh. Sabi ko yung patalon-talon ka, palipat-lipat ka ng church. No? Parang tipaklong ano. So, iba yung naikwento ko na merong isang Baptist member nung siya ay pumunta sa church, no? Sabi niya, Pastor, alam nyo, lahat ng Baptist church dito sa Milan, alam ko na. Napusang ko na. Alisin mo. Naatinan ko na at kilala ko na sila lahat. Sa loob-loob ko, saan ka ba member? No? Si Agustin. So, palipat-lipat. Kaya alam nyo yung loyalty, mahalaga eh, maituro sa member. Pag wala itong church loyalty, tatalong-talon yan. Bakit? Hindi niya kayang mahalin yung kanyang church. Amen? Mahalaga na meron tayong church loyalty. Tinuturo po yan ang Biblia. Bakit? Kasi hindi tayo maglalago sa gawain ng Panginoon. Hindi tayo magagamit pagka hindi tayo nanatili. Kaya yung salita sa verse 42, and they continued. Alam niyo, salitang continued? That is loyalty. No? Yung ikaw ay nagpapatuloy. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship. So mahalaga na yung aral, ano ba yung aral talagang itinuro ng Panginoong Jesus? That is doctrine. No? Kasi kung ikaw bilang Baptist, isang Baptist na mananampalataya, hindi mo alam yung doktrina mo, useless na Baptist ka. No? Kuwan ka lang, yung salitang Salimpusa. parang salimpusa. Parang nag-oobserba ka lang dito. Sit in. No? Ayan, sit in. Sit in. Kaya tayo ay naaralan ng doktrina. No? Alam nyo, nung napunta ako ng Milan, nung wala na ako doon sa church natin, nandito na ako. Yung tinuturo ng mga church na dinadaluhan namin, no? Kasi nga, wala kaming church, kinakailangan namin mag-church. Kaya ang isang tunay na ligtas talagang magpapatuloy kahit nasaan ka eh. No? So, sabi ko, Pastor, yung naituro nyo, parang iba doon sa itinuturo na aming dinadaluhan. So, nagkaroon ako ng kaisipan na iba pala yung tinuturo ng aming pastor sa tinuturo dito. Nagkakaroon ka ng comparison. At syempre, mahalaga kung ano yung itinuro sa'yo, no, ng iyong pastor, no? At doon ka naiingatan ng Panginoon na malayo sa aral niya. Kaya mahalaga na ito'y ating pag-aralan. Kasi pag hindi mo pinag-aralan at tinuruan ka na iba, ma-adapt mo eh. Yayapusin mo eh, kahit mali. Kaya tayo bilang mga mananampalatayang Baptist, yung tayo'y aralan, mapakahalaga. Bakit? Yan ang doktrina. At pag sinabing doktrina, yan yung itinuro ng ating Panginoon na hindi dapat mabago. Dahil ang gusto ng mundo, baguhin yung aral ng itinuro ng Panginoon. Kaya yung salitang gospel, di ba sabi ng Galatian, there is another gospel. Ano yan? May tinuturo silang maling, mabuting balita. Masama pa lang, masamang balita. Hindi mabuti. Kaya dapat tayo mismo alam natin sagutin, no? Yung taong nagtatanong. No? Sabi dito ay napakahalaga na kung sila'y nagtatanong na kung anong pag-asa meron ka, mahalaga na maituro mo sa kanila. No? Pero kung ang doktrina na tinuturo ng ating church ay hindi natin na-appreciate, no? Baka doctrine of faith, hindi pa natin alam, o salvation, hindi pa natin alam. So, yung mga hands out, mahalagang basahin yan, balikan. So, they met to study the doctrine. Sabi dyan, verse 42. So, pag sinabi dito nga study, naroroon ang kanilang presensya. Kaya sa church talagang itinuturo natin na kung ano yung doktrina, ano yung aral na ating pinanghahawakan. Kaya nga meron tayong Baptist distinctive eh. Tayo lang ang meron yan. Kaya natutuwa ako na ang mga mananampalatayang Baptist ay very firm pagdating sa Word of God.
Wala silang pupulutan na ibang aral maliban sa salita ng Panginoon. Amen? Amen. Kaya napakahalaga ng Bible yan. So sabi dyan, verse 43, and fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles. So ito yung mga panahon ng mga apostoles na sabi ko nga nakapagpapagaling sila. Maging mga patay, nabubuhay. No? So, at yung 12 apostol, no, ang doktrina natin ay wala ng apostolic succession. Hindi na nagpatuloy ito. 13 lang. Yung isa kasi naghudas, pinalitan. No? Bakit? Mahilig sa pera. Diba? Pinagpalit ang Panginoon sa pera. Kilala nyo ba yan? Huwag na kayong magmaang-manga. Diba? Ano? Ay, Si Judas Iscariot, di ba? akala ko Pinagpalit ang Panginoon. Sino? So, nakita natin na hindi na nagpatuloy ito. So, ano na lang meron? Pastors and Deacons. teachers. Diba? Sa Ephesians. And they gave some pastors and teachers. No? So, prophets, wala na. Natapos na ito. Prophets were until John. Sa book of John. Natapos na. John the Baptist. Okay. So, they observed the Lord's Supper. So, ito yung hindi pa natin nagagawa, Lord's Supper. And one day, siguro, itong taon na ito, hindi matatapos, ay magkakaroon ng Lord's Supper. Amen? Amen. Kasi isa yan sa yung ating inoobserba na iniwan ng Panginoon. So, the, baptism and Lord's Supper, no? 2 ordinances na iniwan niya. Kaya hindi dapat natin ito kaligtaan, kalimutan, no? Ito'y pagpapakita ng ginawang paghihirap ng Panginoong Hesus, no? Para ating mas lalong ma-appreciate yung ginawa ng Diyos sa buhay natin, no? Na tayo tinubos mula sa ilalim ng kasalanan. So they prayed together. So, and they continued steadfastly in the apostle doctrine, fellowship, in breaking of bread, and in prayers. Kaya mga mananampalatayang mga Baptist, mapapanalanginin. Amen? Amen. Amen. So, nagpe-pray ba kayo? Amen. Ayan. So, prayer nyo lang, puro pagkain. Wala na kayong time manalangin sa mga loved ones nyo. No? Sa inyong bansa, sa ating bansa, sa inyong pamilya. No? Okay, so they prayed together. So every member gave of his substance. Verse 45, that is giving. So, sabi nila, ang tithing hindi na raw applicable sa panahon ng New Testament. So, sabi ng pastor, sige, hindi na applicable. Pero nagawa mo na ba ito? Verse 45. Mas mabigat yan, di ba? Binigay lahat ng kanilang ari-arian. Di ba mas mabigat sa tithing yon? Kaya tithing lang, di ba? Kung di natin na gagawa yung pagtatapat sa tithing, hindi natin na i-apply yung loyalty natin sa Panginoon. So, mabigat ang ginawa ng mga mananampalataya. New Testament po ito, hindi ito Old Testament. New Testament church. And they, sabi yan, and sold their possessions and goods and parted. Pinamigay lang. Parang wala lang. No? Kanilang ari-arian, ano man ang kanilang merong tinatangkilik at ipinamigay. So, napaka-spiritual ng mga mananampalatayang ito. So, sa atin, wala pa namang ganyan eh. No? Pero, tandaan natin, New Testament church po ito. No? At alam nyo, yung pagtatapat, no? Pagbibigay, even tithing. Kaya, makinig kayo. Pagka-tithing, nakayuko yung iba. Hindi ako naghihikap. Ayun. Pagka-tithing, naalala nyo si Ananias, nagbenta ng ari-arian. New Testament church to. Anong ginawa ng Panginoon? Dahil hindi niya, siya ay nagsubi. Ayan. Kanya na yan tinago niya. Pero pangako niya yun, pangako niya sa Panginoon yun, na ibibigay niya. So ano nangyari? Sabi ni Peter, bakit ka nagsinungaling? Hindi ka nagsinungaling sa tao, nagsinungaling ka sa Diyos. At nahandusay, doon mismo, namatay.
No? So, namatay. Bakit? Kasi sa banal na espiritu siya nagkasala, nagsinungaling, hindi doon sa pastor. Kaya pagka meron tayong commitment, mahalaga na ibigay natin. No? So, nakakatakot to, mga kapatid. Dahil New Testament ito. Okay, so, number 4, panghuli. Hindi pa pala huli ito. Yan. Every member was a visitor to witness. Every member was a visitor to witness. So, verse number 46. And they continuing daily with one accord in the temple. So, araw-araw ang pagsamba nila. Hindi nyo ba napansin? Amen? And they continuing daily with one accord in the temple. Sabi ko nga, wala kayong mga trabaho ito. No? So may mga trabaho sila. Bakit? May mga pamilya po sila eh. May trabaho sila kamukha natin. But they are loyal to their church. Andun sila palagi. No? Sasaglit sila para magpasalamat, manalangin. No? And breaking bread from house to house, Bible study, did it their meat with gladness. No? Kaya mga Baptist, mahilig talagang kumain eh. Amen? Amen. Tayo, did it their meat with gladness. Masaya pagka may pagkain eh. Kaya mamaya, buhay na naman kayo. Hindi ba napansin? And singleness of heart. 47, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. So makikita natin, they went from house to house. Yung mga kapitbahay natin, no, mahalaga na sila, minsan, imbitahin mo. No? Mahalaga na, imbita mo. No? So, ang isang tao na may pag-ibig sa ating Panginoon, hindi siya magdadalawang isip sabihin, no? Oh, pwede ka bang imbitahan sa church? O, isasama kita sa Sunday, baka available ka. Pupunta kami ng church. No? Minsan, kung alam nyo, minsan, sa ating buhay Kristiyano, hindi naman lahat ng ating pangangailangan may kumpleto tayo eh. Maging sasakyan, lalo na sa Pilipinas. Minsan, nag-iimbita kami ng bisita kahit wala naman kaming sasakyan. No? Ipapamasahe namin. Ginagawa namin yun. Kaya alam nyo, pag nag-aakay kayo ng kaluluwa, namumuhunan ka talaga eh. No? Huwag yung to the point na parang susuhulan mo siya. Ako na rin sasagot ng pagkain mo, tangalian mo. No? So, basta imbitahan mo siya, i-provide mo para makarating siya ng church. At alam nyo, pagka yan ay na-convict, yan ay na-save, no? Susunod, hindi na yun magpapalibre. Siya na magbabayad papuntang church. Amen? So, importante lang madala mo eh. No? Makarinig siya ng mabuting balita, ng gospel. No? At yung pinuhunan mo sa taong yun na mga panalangin, no? Na iniluluhod mo gabi-gabi, imposible na hindi ma-save eh. Didinggin ng Panginoon. So, minsan may mga mahirap na tao na imbitahan pagdating sa church, no? Pero wag nating tatawaran mga kapatid yung kakayanan, kapangyarihan ng Diyos. Amen? So, pag inimbita mo yan, minsan makapag-isip yan, oo nga, no? Nakapasyal nga dun sa imbitasyon ni Pari, ni Mari. No? Okay. So, number 5. Ito po yung panghuli. So, every member, madaling matanda nito. Puro every member. Every member filled with joy. Ano yan? Church filled with joy, happiness, and singleness of heart. According to verse number 47. Kaya nakita nyo, pagka mga mananampalataya ay sama-samang nagpupuri sa Diyos, ano nangyayari dito? Tayo nagkakaisa, and the Lord added to the church. Pagka ang church ay sama-sama, hindi watak-watak, nagdadagdag ang Panginoon. Amen? Kaya nung malay natin, isang araw,
No, sa maimbitahan natin mga bisita, magdadagdag ang Panginoon. Amen? Amen. Amen. So dati nga ang prayer ko Lord, maglagay po kayo ng tatay. No? Kasi tuwing magpe-fellowship, puro nanay Walang tatay. And anak ko, wala pa si Limay, puro babae din. Kaya anong gagawin ni Pastor? Andun na sa isang sulok si Pastor. Alam mo, ka-fellowship. Nakikisaw-saw ako ng usapan sa mga nanay. Kaya Panginoon, kung talagang tinatawag niyo po ako, naglagay po kayo ng tatay. No? Una, naglagay ng tatay, backslider naman, karnal pa. Then, pangalawa, naglagay nga ng tatay, kaya lang pansamantala. No? Ako, Lord, I believe na hindi ko matatawaran ng inyong kakayanan, maglalagay kayo ng mga tatay, ng mga faithful. Hindi nga nagtagal, nagdagdag ng mga faithful fathers sa church, amen? Amen. Mga nanay, na nakakatuwang ng pastor sa gawain, amen? Hindi lang basta tatay, kundi member talaga ng church na mamahalin nila ang gawain, amen? Kasi pag walang commitment, walang belonging, sabi ko nga, walang yung kanilang membership, naka-float, hindi malaman, ano ba ito, maglilingkod. Kaya alam nyo, makikita nyo na seryoso. May mga kapatiran nga ang tagal-tagal naghihintay ng kanilang sila ay mapabilang. Kasi hindi po ganun kadali. Kinakailangan maipakita natin yung ating seriousness sa gawain. Ayaw natin na paglalaruan lang ito ng tao. Kaya yung karanasan na may mga ilang mananampalataya na hindi pinahalagahan ng gawain. Sabi ng pastor, salita ni Pastor George, hindi ko makakalimutan. Sabi niya, sa mahabang panahon na tinuruan natin pero parang hindi natuto. No? Nakakalungkot naman. No? Lahat na ng aral, doktrina, sabi ko nga, no? Pero kung wala tayong loyalty, yung ating belongings, mawawalan lahat ng saysay. Kahit tama pa doktrina mo, kahit tama pa ang church mo, no? Pag wala ang ating loyalty, kaya mahalaga yung loyalty. Kaya sabihin nyo nga, loyalty. Loyalty. Kaya, di ba may awitin tayo niyan? Loyalty to church? Loyalty. There's a loyalty to Christ. Okay, so mahalaga na ma-build ang loyalty. So they filled with joy and happiness. Kaya every time tayo makasasamba, sama-sama, di ba? Hindi nyo ba napapansin? Iba yung saya na idudulot sa ating mga puso. Amen. So, isa lang ang Sunday, pero kakaiba ang meron sa Sunday. Yung saya. Amen? Yung joy. Yung tinatawag na singleness of heart. Bakit? Meron tayong cooperation, coordination, no? Kaya napakahalaga ng corporate worship No, pag sinabing corporate, sama-sama lahat. No? At yung ginawa nilang pagsamba, talagang they are all in one accord. No, nandun sila sa isang lugar. They were all with one accord in one place. So, I don't believe that this is worship through by technology. No. So they were all with one accord in one place. So hindi naman one place yung iba-iba kayo ng lugar, tama ba? So yung binabanggit dito, yung Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves as the manners of some is, but exhorting one another as ye more, no? As ye, sabi doon, na gayong nalalaman nyo na malapit na ang kanyang pagdating. Kaya mahalaga yung gatherings. Bakit? Kasi pag bumalik ang Panginoon, I believe, it is Sunday. Amen. Hindi na kukunin ng Panginoon bawat isa sa kanya-kanyang lugar, kundi sa isang lugar na sama-sama. Kaya tinuturo ang tinatawag na sama-samang pagsamba. Amen? Amen. Kaya ang pagsamba, araw ng pagsamba, andun ka sa mall, nakakalungkot. No? Maganda, maabutan tayo ng Panginoon, nasa gawain niya. So tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po mananalangin na. So let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po ngayong umaga. Kami po yung muling
nakapakinig ng pangangaral, na siyang nagpainit ng aming mga puso para mas lalo po namin kayong mapaglingkuran ng may katapatan, Panginoon. Teach us to be loyal to you, loyal to our church, as well to our leader, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na ang salita mo'y malinaw na nagtuturo ng loyalty, Panginoon. And thank you, Lord, for these people who serve you with singleness of heart, na naroroon ang kanilang puso na makiisa, makisalamuha, at sumuporta sa gawain, Panginoon. That's why they learn how to be loyal to you, Panginoon. Loyal to Christ, loyal to their church, and loyal to their leaders, Panginoon. And thank you, Lord, for this opportunity that we can hear this message. Alam po namin na payak lamang ang pangangaral, ngunit makahulugan, Panginoon, at kagamit-gamit sa inyong gawain, Panginoon, na kami ay magkaroon ng puso na may loyalty, Panginoon. We want to be a loyal members of this Landmark Bible Baptist Church, Panginoon, na kung saan mo po kami inilagay, na kami ay lumago, magpatuloy, at pag-aralan ang inyong pong mga salita. Katulad nila, Panginoon, na aming pinagpapatuloy, o naman ang inyong itinuro sa kanila, Panginoon, ay itinuturo hanggang sa panahon na ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kanilang puso na mapaglingkuran kayo na may pagkakaisa, pagsuporta, higit sa lahat, Panginoon. Kagalakan ng kanilang puso na natatagpuan lamang sa inyong gawain, Panginoon. Habang lahat na kayo po nakapikit